Bah, may naalaala akong bigla ngayon ng mga panahong ito. O huwag naman kayo magagalit na mga followers nila. Ha? Issue lang ito at napapag-usapan lang. Di ko nga, kaya nga gusto kong pag-usapan. Ito ba sinasadya? Destiny ba ito? O talagang totoo ang kasabihan na hindi natin alam kung ano ang bukas? Ha? Ang tinutukoy ko po, yung matalik na magkaibigan na minsan nakakatampuhan din, dahil tao lang naman pare-parehas, may parang nagkasabay ng mga nangyari. Ang tinutukoy ko ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy. Magkaibigan yan. 50 years na magkaibigan yan, pero nagkahiwalay ng landas yan ng 2016 hanggang 2019. Alam ko yun, kasi pareho silang tumatawag sa akin na sila pareho may problema ng panahon yun eh. Hindi alam yun ng publiko. Anyway, ganito. Unang pagkakataon na Holy Week, pareho silang nakakulong. Si Duterte inaresto dahil sa kanyang mga kaso sa ICC at ngayon ay nasa ICC sa Netherlands, The Hague, Netherlands. Okay? Si Kibuloy, una ring Holy Week ay nakakulong. Natapos naman siyang arestuhin dahil dun sa qualified human trafficking at di umano'y sexual abuse sa Quezon City Regional Trial Court at Pasig RTC noong September 8. Medyo naging makulay, 16 days na pinaghahanap siya ng kapulisan. Mula September 8, nakakulong siya ng 2024 until now. Unang Holy Week na nakakulong siya. Pero maliban dyan, meron pang nakaraan at bagong darating. Noong March 28, birthday ni Digong, 80 years old. Unang pagkakataon nag-birthday siya, nasa kulungan kasi nga pinakulong siya ng ICC. Okay? This coming April 25, alam na alam ko yan kasi 15 years akong nagpupunta ng Davao pag birthday niya. Birthday ni Kibuloy, April 25. First time din na magbe-birthday siya sa kulungan dyan sa Pasig Jail. Under ng Bureau of Jail and Management Penology dahil doon sa qualified human trafficking non-bailable offense. Ayaw ko nang talakayin ng kaso kasi nasa korte na yan. Bahala ng korte. Sinasabi ko lang, yung naaresto sila, nakakulong silang magkaibigan, na sa first time, unang pagkakataon na Holy Week, Semana Santa, pareho silang nakakulong sa magkahiwalay at magkalayupan lugar ang dating magkaibigan. Isang nasa Europe at isang nasa Pasig, Metro Manila, Philippines. Nag-birthday si Digong, wala rin sa Pilipinas dahil nasa ICC na siya noong last March 28. Next week, April 25, birthday naman ni Kibuloy. Nasa kulungan siya sa Pasig. Yan ho yung nangyayari. Kaya nga tinatanong ko sa inyo. Sa tingin ba ninyo ito ay guhit ng tadhana? Ito ba'y sinasadya? O talagang dumarating po ang pagkakataon na pagbatas na ang pinipairal, no one is above the law. Walang above the law kahit sino. Kahit pa pastor, kahit pa dating pangulo, ang batas ay mangingibabaw dito at sa abroad. Katarungan ang sigaw ng alleged victim, yung mga biktima sa tukhang human rights violation ni Duterte. Yung alleged victim sa qualified human trafficking at di umano'y sexual abuse ni Kibuloy, yun din po yung naghahanap ng katarungan. Pero nasa korte na yan, bahala ng korte. Ano inyong masasabi? Talagang itong panahong ito, mainit na nga ang panahon. Nagkasabay pa talaga, no? Si Digong, umamin niya, this is my destiny. Yan ang kanyang message nung siya ay sakay ng eroplano. Bago bumaba ng eroplano nang dumating sa The Hague, mula nang ilipad siya mula Manila ng 11 p.m., March 11, dumating ng March 12 doon sa The Hague, Netherlands. Sabi niya, this is my destiny. Ayan, yun yung pag-amin at yun ang sinasabi ni Duterte. Si Kibuloy wala, hanggang ngayon lumalaban pa. Ay karapatan niya yun. O sige, good luck sa kanila. Nakakulong ng Semana Santa at nakakulong magbe-birthday ng mga nakakulong. Ayan po yung nangyari sa magkaibigang matagal ng panahon
from Davao City, Davao Region, sa Mindanao. O kayo mga DDS at followers ni Kibuloy, huwag kayo magagalit. Yan naman ang totoo. Walang fake news dyan. Hindi yan kasalanan ng Generatore. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Kasi hindi gobyerno ang complainant niyan. Ang complainant ni Kibuloy ay kanyang mga member. Kaya siya nakulong. Ang complainant ni Duterte ay mamamayang Pilipino. Kaya siya nakulong. Ang gobyerno under President Marcos at General Marbil, General Torre ang nagpatupad ng mga batas sa arrest warrant dahil mayroong court order. Sila ang inutusan. Yan ang totoo. Walang fake news dito. I know my job. At alam ko ang aking topic at pinag-uusapan. Okay? Naalaala natin, yan ang nakaraan. Yung iba kasi yan saradong isip, sabihin binabanatan ko. Hindi banat ito. Ang banat yung fake news. Ang banat yung walang basihan. Ito, yung kasaysayan nung nangyari at nangyayari. Yan ang ating pinag-uusapan dito. Kaya walang fake news. Huwag kayong magagalit. Ang magagalit, ang Pikuntano. Ang magagalit, DDS lang. Ang magagalit, mga Kibuloy supporters lang kasi saradong isip nila. Pero kung alam nila yung rule of law, no one is above the law, hindi sila dapat magalit. Dapat magdasal kayo kung meron kayong paniniwala para mabigyan ng tunay na hustisya ang inyong mga amo. Pero magalit kayo sa isang katulad ko na broadcaster, political blogger, na naghahayag lang kung anong nangyari, kawala ng kaalaman yan. Bio-bio ang dating yan. Please like and share ng ating pinag-uusapan. Naku, ang init ng panahon talaga. Kasing init ng araw, yan ang nangyayari. Uy, ingat po kayo laging sinasabi ng mga doktor, Department of Health, huwag magbabad ng sobrang init. Huwag magpaaraw. May epekto sa ating kalusugan. Lalo na mga senior citizen. Lalo na po yung may sakit. Pasintabi na po. At iwasan ang sobrang paaraw, painit. Kasi talagang iba ang init ngayon. Napakatindi. Minsan alas 8, alas 7 pa lang ng gabi, maalisangan na. Minsan naman alas 9, alas 8, alas 9 ng gabi, maalisangan pa rin ng dating. Napakainit ng singaw. Ay lalo na yung maghapon. O ingat lang po tayo. Grabe ho ang init ng panahon ngayon. Kasing init ng mga balita. Hindi kukupas ang balita. Umiinit ng mga balita dahil iba pasaway. Umiinit ng mga balita kasi iba ayaw sumunod. Hindi naman susunod ang batas at ang gobyerno sa inyo. Ang batas ang mangingibabaw. So ganun din po yung panahon. Weather. Minsan mainit, minsan malamig. Ngayon ay panahon ng matinding init. Kaya ang palaala ko, kasama ng Department of Health, maging maingat sa ating kalusugan. Kasi mainit ang panahon, walang bata matanda kapag biktima ng sobrang araw at iba pa. Nakakaapekto yan sa inyong kalusugan. Ingat lang po. At harapin uli natin ang ating maraming responsibilidad pagkatapos ng holiday, pagkatapos ng Semana Santa. Maraming trabaho, maraming dapat gawin. Good luck sa atin lahat, especially ang mga Pilipinong nasa abroad. Please like, share, and subscribe dun sa hindi pa. Mike Abe. Opinions, yung isang channel natin, at ito yon, isang channel, MA Pinoy TV.